Duwang semana, sa kaduwang semana kaining Pasko, kan pagkabuhay liwat, ngunyan na aldaw ang Ebanghelyo, iyon istoryahan ni Jesus asin ni Nicodemo, sarong pariseyo, na miyembro kan Sanhedrin, sarong minimidbid na paratukdo kan mga pariseyo ngani man. Kaya ini si Nicodemo, bako sarong simpleng pariseyo sana o eskriba, saro siyang profesor, saro siyang parte kan konseho. Alagad, naghahanap ng katotoohan. Kaya sa iyang pagiling, tanganing maging prudent. Dahil siya gusto niyang makipaguron kay Jesus, alagad, dahil siya mapailing na sa publiko. Kaya sa sekreto, naghuron sinda. Nangyari ini sa ministeryo publiko pa ni Jesus bago kan huring pamanggi. Asin sinasabi na ining si Nicodemo, mapas forward kita, saging saruman na Kristiyano. Siring ki Jose de Arimatea, asin siring pag-abot kan panahon ki San Pablo. Gabusin da mga pariseyo na namid bida ng katotoohan. Pero bago ka iyan, iningo nang sa indang istoryahan. Digdi sa istoryahan ninda, nadadangog ta itong pamusong linya na ginagamit ngunyan. Ito da ang pagiging born again. An mamun da giraray. Pero sa katunayan, an mas partikular na pagpapasabi, mas accurate yun, pagkamundag sa haldi sa itaas. To be born from above. Nataano ang born from below? Yun ang sinasabi ni Jesus, na sinasabi niya David sa mga bagay na kinabanon, daganon. An mamundag hali sa itaas, iyon mamundag sa langit non na pamana. Aram ta iyan dahil kay Jesus. Ano ang pagkamundag na ini? Bako na ini sarong physical na pagkamundag siring kan hapot ni Nicodemo. Ano nga ako? Masulit sa pupunan kan sa kuyang ina? Paano man nga mangyari? Dai, kundi ang mamundag sa espiritu. Asin malinaw sa tuyang mga Katoliko lalo na ang katekismo, na ang tawo pag namumundag, tawo siya, namundag siya sa iyang mga magurang. Aki siya kan mga magurang. Alagad, kung siya binubunyagan bilang Kristiyano, nagiging aki na kan Diyos Ama. Bako, automatic na aki kan Diyos Ama. Ang sisay man na namumundag. Ang dahi pa nabubunyagan, bakon aki kan Diyos Ama. Linalang kan Diyos Ama, pwede. Pero aki, makukuha sa na yan, huli kay Yesu Kristo. Asinan paagi kan pagiging aki kan Diyos Ama, iyo si Hesu Kristo. Ang sinabi niya padigdi saro pang misteryo, siring man an aki nin tawo, iitaas, tanganing ang gabos na magtubod sa iya, magkaigonin buhay na dayong kasagkoran. Juan 3:15. Inarog ni Jesus sa iyang sadiri, kay itong ginibo ni mo'y pinagibo ki Moises na itaas ang sarong bronseng alas. Ang alas kinakatakutan, kinauuyaman. Alagad, asin iyo nga nito, nagtuka sa mga tao, kaya asin na naghihingagdan. Kaya alagad, so nakailing kan alas na sinisikwal na alas. Yaon duman sa tukon, bronze, naligtas, day nagadan. Inarog ni Jesus ito, ginamit itong image sa iyan sa diri. Ang sisay man na magtubod sa aki inintawo na initaas, dahil pa nasabutan ni Nicodemo ang kaulugan kay ito. Pero aram ta na ito dapit sa pagkapako si kay Jesus. Initaas siya bilang sarong kriminal. Pinasupog, sinikwal. Alagad ang mga nagtubod sa iya, nagkaigonin buhay na dayong kasagkoran. Tanganing makumpleto, may tao sa tuya ang pagiging pagkamundag hali sa itaas, kay puhan na itaas siya. Tanganing may tao sa tuya ang pagiging aki kan Diyos Ama, kay puhan mag-agi nin sakripisyo ang aki, ang bugtong na aki kan Diyos. Ini ang sinasabi sa tuya ni Jesus digdi. Kaya, ano ang hinahagad sa tuya na kita magtubod? Asinan pagtubod na ini sa tuyang isabuhay, ang pagtubod sa bugtong na aki kan Diyos na pinadara, huli tanamuot nagayo ang Diyos Ama sa tuya. Daita ini pagsayangon.
kundi isabuhay, tanganing makamtanta, an kapanoan, kan panuga na ini, kan pagkapako, pagkagadan, pagkabuhay liwat kan sa tong kagurangnan. Ini ang kahulugan kan pagiging pagkamundag sa itaas. Mapuon sa satuyang pagbunyag, ang bagong pagkamundag, asin masun barago sa satuyang pagsabuhay, kay ini masabuhay tadigdi sa daga hanggang sa makamita ang kapanoan kan buhay sa kahadean nin Diyos. Ini ang maray na bareta, ngunyan aldaw.